sa media. Welcome po sa isang panibago na namang press briefing ng House Prosecution Panel. Pero may konting pagbabago sa ating format ngayon. Bago tayo magsimula, nais naming ipakita muna sa inyo ang mga kaganapang kahapon sa pamamagitan ng isang video. Ang mahalagang panalo ngayon ay hindi para sa isang panig lamang. Panalo ito ng pamumuhanan. Panalo ito ng salitang batas. Panalo ito ng bawat Pilipino. Naniniwalag ang mga opisyal na pinagkatiwalaan ng kapangyarihan at pera ng bayan ay dapat managot sa taong bayan. Sa desisyong ito, ipinakita ng impeachment court na hindi ito magpapasya patay lamang sa akusasyon, pagtanggi o haka-haka. Bago magpasya, kailangan mo nang makita at suriin ang ebidensya. Ang examen po kasi ay parang snapshot lang po yan pagdating sa unexplained well. Kasi natin mismo ng Korte Suprema. Kailangan makita yung buong larawan, hindi lamang po ng mga salient. Yan, linta lang daw muna. Lahat ng kanyang Pinili ng hukuman ang ebidensya kaysa sa hata-hata. Hindi sapat ang puro akusasyon, hindi sapat ang puro tanggi. Kailangan makita ang mga tunay na dokumento upang malaman kung ano talaga ang nangyari. Yan ang tamang proseso. Open mic muna yan, ha? Open. Sa ligang batas. Tungkulin ng Senado bilang impeachment court na alamin kung may paglabag sa tiwala ng publiko. Para magawa ito ng tama, kailangan itong makita ang mga dokumento at ebidensya may direktang kaugnayan sa kaso. Hindi maaaring magpasya o hukuman na kulang ang nakikita nito. Mahalaga ang mga batas tungkol sa bank secrecy, tax records at AMLC records. Pinoprotektahan ng mga batas na ito ang legitimong privasiya ng bawat mamamayan. Pero hindi dapat gamitin ang confidentiality upang bigyan ng impeachment court sa pagganap ng tungkulin ito sa ilalim ng saligang batas. Ang privasiya ay may proteksyon. Pero ang pananagutan ng isang mataas na opisyal ay hindi maaaring takasan sa pamamagitan lamang ng pagsasabi confidential ang mga dokumento. ang aming pong paniwala is that confidentiality cannot trump accountability. Hindi ibig sabihin ng desisyong ito na napatunayan na ang mga akusasyon. Hindi pa ito hatol ng pagkakasala. Ang ibig sabihin nito ay papayagan ng hukuman na makita muna ang buong larawan bago ito magpasya. Kung susuporta sa aligasyon ng mga dokumento, magsasalita ang ebidensya. Kung magpapaliwanag o magpapawalan sana ang mga dokumento, may pagkakataon din gamitin iyon ng depensa. Ganyan, gumagana ang due process. Nakikita ang ebidensya, naririnig ang magkabilang panig. Saka magpapasya ang hukuman. The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. Ang tunay na panalo ngayon ay hindi lamang para sa prosekusyon o sa depensa. Ang tunay na panalo ay ang katotohanan, transparency, pananagutan, at ang prinsipyo walang sino mang opisyal kahit gaano kataas ang posisyon ang tikir sa saligang batas. Ayan po, magandang umaga. Para po ipagpatuloy ang ating panayam ngayong araw na to, i-welcome natin ang ating mga guests ngayong araw na to. Bigyan natin ng pagkakataon makapag-settle down. Walang iba kundi si Public Prosecutor, Representative Chel Diokno, Mayan Party List, and spokesperson and counsel for the prosecution, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr.
Let's just give them time to settle down para po sagutin ang inyong mga katanungan. Live ako po eh, hindi na gano'n. Bago po ang inyong mga, alam ko marami kayong mga nais tanong, pero bago tayo mag-umpisa, bigyan natin pagkakataon si Dr. J na magbigay ng konting time. Morning, thank you for joining us here again. Just a short statement. Just to recap what happened yesterday. So, tulad ng nasabi namin kahapon, no, yung naging pagpapasya ng impeachment court kahapon na isang malaking importanteng panalo para sa katotohanan. No? Pinakita nito na sa isang impeachment proceedings, ang katotohanan ay hindi hinuhulaan at mas lalong hindi kinukubli. Ito ay sinisiyasat ng mabuti at pinapatunayan gamit ng ebidensya. No? Pinakita din dito ng transparency ay hindi absolute. No? Ang transparency ay hindi pwedeng gawing lisensya para magtago sa pananagutan. No? So, nakita natin kahapon na ang impeachment court, ito ay inaprobahan niya ang aming dalawang motion para mag-issue ng subpoena, no, ang impeachment court para masumite ang bank records, BIR records, and AMLAC records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa, pati na din ang mga kumpanya, no, kung saan sila merong interest. No. Nag-grant halos yung kabuuan ng ating motion, save for some limitations. Ito ay yung patukoy dun sa foreign currency denominated accounts at dalawa out of 21 corporations, no, ang hindi na isama. But gayon pa man, ang kabuuan nito ay napakamahalaga, no, para sa atin. At dahil dito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na makita na natin ng buo ang buong yaman ng Vice Presidente at napakahalaga nito, no, with respect dito dun sa article on unexplained wealth. So with that, I think si Kong Sheljok na naman will walk us through the important arguments that were sustained yesterday in the oral arguments. Magandang umaga po sa atin lahat. Yung nangyari po kahapon sa aming pananaw ay isang big step forward insofar as the prosecution of Article 2 on unexplained wealth is concerned. Pero gusto ko rin bigyan diin na ito ay isang developing story. Hindi pa ito tapos dahil simula pa lang actually ito ng pag-prepare namin for the documents that will be produced on July 30. Pag tulad ng nabanggit natin kahapon, wala pa po tayo sa punto na admissibility of evidence sa pinag-uusapan. Ang nais lang namin doon sa aming request for subpoena ay madala dito yung mga specified documents. Yung darating po tayo sa issue ng offer of evidence and admissibility of evidence pag nagpe-presenta na ang Article 2 team ng aming ebidensya at testigo on unexplained wealth. So abangan po natin yung mga susunod na kabanata. Marami pa naman mangyayari before we reach unexplained wealth. We will be dealing with, of course, today the threats article, and then tomorrow we start with the confidential funds. Maraming salamat po. Before we move forward, no, gusto lang din namin i-address, narinig natin ang paulit-ulit galing sa depensa nang sinasabi nila isang fishing expedition lamang, no, itong request namin for these records. Although dapat matuldakan na itong issue na ito, no, dahil nga hindi ito ay sinangtabi ng impeachment court, no, nung pinayagan ng aming request. Pero kailangan lang ho naming idiin, no, hindi ho to fishing expedition as explained yesterday by Kong Sheljok, no. Maliwanag na hindi ito fishing expedition dahil mula pa lang sa simula, no,
tukoy namin ano ang specific na mga accounts na gusto naming makita. No? Kapag ho kasi sinabing fishing expedition, ibig sabihin nito, wala kang basihan, no? At humihingi ka lang sa korte na for example, tignan natin ang any bank accounts ng isang tao at umaasa ka lang na baka ka merong matalisod na ebidensya na pwede mong gamitin sa tao na yun. Dito napakalayo ho niya nang nangyari dahil alam naman natin, no? Magmula dun sa naging testimonya at dokumentong present ng Executive Director ng AMLAC, nakita na ho doon yung financial transactions amounting to 6.7 billion ng Vice Presidente. At tukoy na ho doon yung specific bank accounts with bank numbers, no? Pati ho yung mga branches nitong mga involved na bank accounts na to. Yan ho naging basehan ng paghingi natin ng mga bank records. Ngayon naman din ho, no, patungkol naman dun sa grave threats, gusto lang din ho naming sabihin na again, samahan niyo kami, napakinggan natin yung magiging testimonya ni NBI Director Melvin Matibag mamaya. Napakalaga ho nitong testimonya niya, no? Madami nagtatanong, corroborative lang ba to? Meron ba siyang sasabihin ng mga bagong bagay? Definitely, oh, madami ho siyang sasabihin ng mga bagong importanteng bagay na hindi pa nailahad ng dalawang witness natin. Ang unang witness natin, napatunayan na niya ang authenticity ng video kung saan ginawa yung pagbabanta. Yung second witness natin, pinakita niya na sa pagsusuri ng mga videos at ng mga statements at interviews ng Vice Presidente bago ginawang pagbabanta nung araw, ginawang pagbabanta at pagkatapos, malinaw ho yung pattern na meron talagang intention ano ho, na pagbantaan ang buhay ng presidente. Dito naman ho, papasok mamaya sa magiging salaysay ng NBI Director para pakita niya ano ang naging buong investigasyon ng NBI as an agency paukol sa bagay ho na ito. No? At papakita din niya anong kadahilanan, bakit ito sineryoso, itong pagbabantaan nito ng NBI. So, abangan ho natin ang magiging testimonya niya mamaya. All right, with that, we're now ready to accept questions from our friends. And let's give them the mic. Sir, good morning. Ann po ng Bombo Radio. Sir, may report kasi na si Senator Alan Peter Cayetano ay maghahain po ng dissent o hiwalay na opinyon sa impeachment court. Sa pananaw ninyo, may legal bang implikasyon ang dissent ni Senator Alan Peter Cayetano sa magiging takbo po ng impeachment trial? Thank you. Sa ilalim po ng rules of the Senate for impeachment, talaga naman meron na karapatan mag-file ang isang senator judge kung hindi siya sumasang-ayon doon sa naging pagpapasya ng ating impeachment court. At gusto rin natin makita syempre yung iba't ibang mga views ng mga ating mga senator judges. We will also look into that pagka na-file na po yan. Tama ho yun, but meron ho siyang karapatan, no? Kung mag-dissent siya, but it will not change the ruling, of course. The ruling will stand. No? Tulad doon ng pinaliwanag kahapon, kapag may pagpapasya about sa mga evidentiary matters, ang presiding judge, pwede ho siya na ang mag-rule dyan, unless may mag-object, no? In which case, pwede ho nilang pagbotohan. But dito naman ho, no? Kung pag-dissent lang, hindi naman ho nito ma-overturn yung ruling. Joy, next. Good morning po. Sir, Prosecutor Jokno, sir. Throughout the trial po yesterday, you maintain your calm demeanor, but you speak gravity without theatrics. How do you maintain your legal compass throughout the oral argument, despite the gauntlet to block the opening of the bank and the BIR records? Napakalaking challenge po yon at nakakapagod pala tumayo ng ilang oras. Pero at least masasabi ko meron akong konting karanasan sa pag-argue sa harap ng Supreme Court at ng iba't ibang mga hukuman sa atin. And that probably helps me a lot
Halos 36 years ako nag-practice, babad sa court. Kaya siguro doon ko nahuhugot yung kailangan natin gawin sa court. Sir, do you think that the impeachment trial of VP Duterte is the global litmus test for the rule of law in the country and the quest for justice, that there is no wide disparity between the rich and the poor, and the democratic rule of check and balance? Malaki at napakahalaga ng proseso ng impeachment dahil yan ay gawa mismo ng ating framers of the Constitution para meron tayong mabilis na mekanismo sa ating mga matataas na opisyal. Kung kailangan mapanagot ay doon kailangan idadaan. Of course, impeachment, the process may not end with impeachment. Maari pa rin na magkaroon ng ibang mga kaso after, but at least we can see that accountability is alive and well pagka buhay na buhay din ang impeachment proceedings. Right? Haji? Good morning po, Kong, attorney. Kahapon ay tanong na rin po, pero what if, although hindi pa naman po sure at pag-uusapan pa nga raw po ng defense team ito kung sila po ba ay magkakaroon ng legal remedies para po questionin or para tutulan yung pagpapasabina po doon sa tax and bank records. But what do you think kung sakali po na sabihin na po natin dumulog po muli sa Supreme Court? Unang-una, syempre, that is within the options available to the defense. But at the same time, we hope that there will be no obstacles to the continuation of the trial. Nagsimula na po yung paglilitis natin. Natapos na tayo sa pre-trial, nakapag-presenta na ang prosecution ng 2 testigo. At dapat tuloy-tuloy na itong prosesong ito. Now, insofar as the issues are concerned, makikita din natin kung sakasakaling iaakyat yan, kung ano ang gagawin ng ating Supreme Court, especially when it comes to the issue of ano ba talaga yung ibig sabihin ng sole power to try and decide an impeachment case. Na pag-usapan na yan sa ilang kaso sa Supreme Court, sa kaso ng Gutierrez, sa kaso ng Francisco, nadaplisan din siya sa kaso ng Duterte versus House of Representatives. But I do hope that it will become very clear for the future na maging klarong-klaro at malinaw sa lahat yung kapangyarihan ng Senate Impeachment Court on the one hand at yung kapangyarihan ng Supreme Court on the other. Kong Chel, would you like to comment po sa mga lumalabas sa social media na parang mukha daw po kayong teacher na nagdedebate sa mga students? Especially during nung nagtatanong po yung dalawang magkapatid na Senators Cayetano. Ay, hindi na po. I would rather just let that be. Ang masasabi ko lang in terms of, kasi marami rin nagtatanong sa akin about court demeanor, yung kung saan ba nanggagaling yon. Well, aside from being a court practitioner for many years, halos 20+ years din ako naging teacher. So, siguro dala-dala ko rin yon pag humaharap tayo. Okay. My last question po, if I may translate po portion of the Facebook post ng kapatid ni VP Sara na si Congressman Pulong Duterte. Kino-question po niya yung constitutional process na ginawa daw po ng House of Representatives na parang ang step 1, impeach po muna. Step 2, maghanap daw po ng dokumento or maghanap ng ebidensya. Tapos yun po no, may step 3 pa actually. Pero ang pinaka-point po nung post po niya is parang bakit ngayon lang daw po kayo maghahanap ng mga dokumento or magpapasubpoena ng mga dokumento gayong may articles of impeachment na at nai-forward na nga po sa Senate Impeachment Court. Ano pong pananaw or komento po ninyo dun sa alegasyon ni Kong Pulong? Thank you po. Well, alam naman natin, napag-usapan din natin kahapon yung issue na yan, yung sinasabi nga nilang fishing expedition. Pero ilagay natin sa tamang konteksto itong pinag-uusapan natin. Noong pumasok yung impeachment complaint sa Committee on Justice, House of Representatives, ang tungkulin ng committee noon ay malaman lang kung merong probable cause
So wala sa trabaho namin na halongkatin ang lahat ng ebidensya na magkaroon mismo ng trial dahil nasa kamay ng Senado yung pagkoconduct ng trial. Kaya mapapansin ninyo, wala pang portion lang actually ng ebidensya ang nakita natin sa Committee on Justice. The time to have evidence presented at syempre para makapagpresenta ng ebidensya, yung panahon para i-subpoena yon ay dito sa loob ng Senate bilang impeachment court. At walang pinagkaiba yung ginawa namin proseso doon sa nailahad na proseso sa ating saligang batas. Kaya kami naniniwala at paulit-ulit namin sinasabi na walang ganun na nangyaring fishing expedition, wala rin nangyaring mga shortcut o yung sinasabi nilang trial noong nasa House of Representatives ang kaso. Yeah, siguro para din madaling maintindihan ng mga kababayan natin, baka masanay sila doon sa criminal cases, no? Na una yan, bago sumampa sa husgado, dumadaan muna yan sa tinatawag na preliminary investigation, no? Before the fiscal. So tulad doon ng nasabi ni Kong Shell, no? Before the House of Representatives, determination muna ng probable cause yan. Ganon din sa criminal case. Before the prosecutor's office, determination of probable cause. So dyan, hindi pa talaga required at inaasahan na papakita na lahat ng ebidensya. Dahil ang lahat ng ebidensya, lalabas yan during the trial itself. Pag nandun na sa husgado ang kaso, magkakaroon na ng full-blown trial. Ganon din naman dito. So since ang determination of probable cause, ang ginagawa sa House of Representatives, pagsampa sa impeachment court, ito na ho yung full-blown trial, ito na yung tamang venue para hingin at ilabas at sa atin natin lahat ng ebidensya. All right. Dwight? Hello po, good morning po, Kong Chel. Kahapon doon sa trial proceedings, may very visual analogy yung defense, which is para, sabi niya, doon sa fishing expedition, para po itong nagtatapon tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit na isang pirasong ebidensya. I would just like to ask the prosecution if may similar analogy po ba kayo to respond to that analogy by the defense team. Yun lang po. Thank you. Well, una, sagutin ko muna yung sabi nga ganon na imagery. Kasi meron, i-compare natin yung dalawang sitwasyon. Pagka sinabi natin fishing expedition, ang ibig sabihin nun, meron kang halimbawa pinapasabpina na baka sakaling may makita. Or sa English ay on the off chance that you find something. Hindi naman ganon yung final namin na request for subpoena. Dahil alam na namin na meron kailangan makuha. At ang naging basehan namin ay yung mga nangyari sa Committee on Justice, especially yung mga iniharap na documents ng Anti-Money Laundering Council, pati na rin yung ibang mga witness pagdating sa unexplained wealth. So they really, I think it's also clearly spelled out in the ruling of the court na walang ganon na nangyaring tinatawag ng fishing expedition. Wala naman ako maisip na imagery na galing naman sa amin. Nothing further to add. Sir, good morning. Sir, Katrina Domingo from ABS-CBN News. Sir, it's no secret that Senator Judges Alan Peter Cayetano and Pia Cayetano have been critical of NBI Director Melvin Matibag way before he takes the stand later on today. What changes or adjustments were made during your witness prep to make sure that your witness, or in the event that the senator judges become critical when it comes to questioning your witness like this afternoon? Well, I would like to speak for the team that is in charge of the grave threats. So hindi po ako directly involved doon. But I know that they have done all the preparations necessary for the presentation of their evidence. At mamaya, palagay ko, panunuorin natin lahat yan kung paano nga ilalatag ng prosecution ang pagtestigo ni Director Matibag. Jay? So, Katrina, I think what's clear is whatever grievances or issues that they may seem to have, no, against Director Matibag,
it appears these matters are completely separate from the issues at hand, no? Kung ano itong magiging laman ng kanyang testimonya, which is again, yung masusing investigasyon na ginawa ng NBI paukol dito sa pagbabantang ginawa ng Vice Presidente laban sa Presidente. So, of course, we respect their right to pose any questions that they think may be appropriate to the witness. No? But at the same time, naniniwala kami, mahalaga dito yung magiging testimonya niya. No? Paukol dito. Dahil ito naman yung magiging relevant and material dito sa impeachment proceedings na ito. Sir, but do you expect the lines of questioning to be tougher, perhaps leaning more on the political side of things rather than the actual merits of the case, given the predisposition of the siblings earlier this week? Palagay ko yun ang isang pagkaiba sa questions propounded in a regular court and questions propounded in an impeachment court. Wala naman limit ang maaring itanong ng mga senator judge, maliban lang kung meron tututol sa kanila na ibang one of the other judges. So we'll have to wait and see. And I think we will all be witness to something later on. Last question from my end. When you say na abangan nyo yung magiging testimony ni Melvin Matibag, we have to see later on, will he be pardon if this was already asked in previous press conferences, will he be identifying the hitman, the alleged hitman that the Vice President has contracted? As I've said yesterday, you wouldn't want to miss his testimony this afternoon. So let's wait for it. All right. Any other questions? Right, kung wala na kayong katanungan, let's give each of our guests their chance for their parting words to conclude this morning's press conference. Well, again, we can't overemphasize the need for everyone and yung request ho namin sa lahat ng kababayan natin. Subaybayan ho natin itong paglilitis na to, napaka-importante ho nito. No? At sa gayon ho, para kapag nagkaroon ho tayo ng desisyon, ng opinion, ng paghahatol, kung guilty or not guilty, dito sa impeachment proceedings na itong Vice Presidente, nakabatay siya sa ebidensya na mapapanood natin, mapapakita natin dito sa paglilitis na to. So napaka-importante din ho, again, nung magiging testimonya mamaya, ito ho yung magtatahi-tahi sa lahat ng ebidensya na napresenta namin paukol dito sa grave threats. So maraming salamat. Maraming salamat sa mga kaibigan natin sa media. Ang wish ko sa inyo ay pag natapos itong impeachment trial, magagaling na rin kayong mga lawyer. Thank you. Alright, on that note, maraming salamat po sa ating mga guests ngayon, si Representative Shell Docno, Attorney Jay Tolosa, at syempre sa ating mga kapatid sa media na nagbigay sa atin ng pagkakataong ito. Sama-sama nating abangan mamaya kung matitinag ba o di matitibag ang testimonya ni Attorney Melvin Matibag. Magandang tanghali sa ating lahat.